Alam mo ba kung bakit may mga lalaking kahit hindi naman sobrang gwapo, hindi mayaman, at hindi sikat, pero parang laging nasa isip ng babaeng gusto nila? Habang ikaw naman kahit anong gawin mo, kahit anong bigay mo, parang hindi ka pansinin o kaya naman basta na lang nawala ang interes niya sa'yo? Mayroong isang sikreto na alam ng mga lalaking ito, hindi ito tungkol sa itsura, hindi ito tungkol sa pera, at hindi rin ito tungkol sa mga linya o pick-up lines na nakuha sa internet. Ito ay tungkol sa emosyon na binibigay mo sa kanya. Isang emosyon na napakalakas, na kapag naramdaman niya ito mula sa'yo, ikaw ang magiging buhay ng kanyang isipan. Ikaw ang unang tao na papasok sa kanyang utak pagkagising niya sa umaga. Ikaw ang kanyang hahanapin bago siya matulog sa gabi. Ngayon, bago ka mag-assume na ito ay tungkol sa pagiging mayabang o sa panloloko, tigilan mo na yan. Ang emosyong ito ay mas malalim kaysa doon. Ito ay batay sa mga prinsipyo ng Stoicism, isang filosofiya na nagturo sa atin kung paano maging tunay na lalaki, hindi yung desperado, hindi yung plastic, kundi yung lalaking alam ang kanyang halaga at hindi umaasa ng pagmamahal mula sa iba para maging masaya. Obvious mga Estoico tulad ni Marcus Aurelius, Epictetus, at Seneca ay nagturo na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa loob. At kapag natutunan mo kung paano gamitin ang kapangyarihang ito sa tamang paraan, hindi ka na kailanman mangungulila o magmamakaawa para sa atensyon ng sinumang babae. Kaya kung handa ka ng malaman ang sikretong ito, makinig ka ng mabuti. Dahil ang aral na ito ay maaaring magbago ng iyong buhay pag-ibig magpakailanman. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Tingnan natin ang katotohanan. Karamihan sa mga lalaki ngayon ay nabubuhay sa isang malaking kasinungalingan. Sinasabi sa kanila na para magustuhan sila ng babae, kailangan nilang maging sobrang sweet. Palaging nagte-text, laging nandoon, laging available. Sobrang generous, nagbibigay ng kung ano-ano. Nagtitipid para sa kanya, gumagastos kahit kulang na sa sarili. Sobrang understanding, pumapayag sa lahat ng gusto niya, kahit ikaw na yung nakakaranas ng kawalang respeto. At alam mo kung ano ang nangyayari sa mga lalaking ito? Nagiging bato sila. Oo, nagiging bato. Invisible, walang kwenta sa mata ng babaeng gusto nila. Bakit? Dahil sa pagiging sobrang available na wala ang mystery, sa pagiging sobrang generous na wala ang challenge, sa pagiging sobrang understanding na wala ang respeto. Tignan mo ang mga sitwasyon na ito. At baka makita mo ang sarili mo. Number 1, ang laging available. Mayroong lalaking laging nandoon para sa kanyang crush. Text niya ng umaga, "Good morning." Text niya ng tanghali, "Kumain ka na ba?" Text niya ng gabi, "Sweet dreams." Kahit busy siya sa trabaho, kahit pagod siya, palagi niyang inuuna ang babae. Ano ang nangyari? Sa simula okay lang. Ngunit pagkatapos ng ilang linggo, unti-unti nang lumamig ang babae. Hindi na siya masyadong nagre-reply. Nag-scene lang. At kapag may ibang lalaking nag-invite sa kanya, doon siya pumunta. Bakit? Dahil alam niyang lagi naman itong lalaki nandyan. Wala nang excitement. Wala nang challenge. Number 2, ang nagbibigay ng lahat. May lalaking nagmamahal ng todo. Binibilhan niya ng regalo ang kanyang girlfriend kahit walang okasyon. Libre niya lahat. Kain, sine, shopping. Kahit mangutang pa siya, basta lang masaya ang babae. Ano ang nangyari? Sa una masaya ang babae, pero pagkatapos ng ilang buwan parang nawala na ang saya. Bakit? Dahil nawala na ang value ng bawat bagay na binibigay. Kapag lahat ay libre, walang halaga. At kapag nawala na ang halaga, nawala na rin ang respeto. Number 3, ang sobrang understanding. Merong lalaking sobrang bait. Kahit na hindi na siya priority ng babae, okay lang sa kanya. Kahit na pina-priority ng babae ang mga kaibigan o ibang lalaki, hindi siya nagreklamo. Kahit na paminsan-minsan na lang sila mag-usap, hinihintay niya pa rin. Ano ang nangyari? Naging doormat siya. Naging backup plan. Naging kapag wala ng iba siya na lang. At sa huli, iniwan din siya. Bakit? Dahil sino ba ang magre-respeto sa taong hindi nagre-respeto sa sarili? Ito ang problema ng karamihan sa mga lalaki ngayon. Akala nila sa pagiging mabait, sa pagiging generous, sa pagiging understanding, makukuha nila ang puso ng babae. Pero mali. Dahil ang tunay na attraction ay hindi nabubuo sa comfort. Ang tunay na attraction ay nabubuo sa tension, sa challenge, sa mystery. At ito ang hindi nila naiintindihan.
Ang babae ay hindi nahuhulog sa lalaking palaging nandoon. Siya ay nahuhulog sa lalaking may sariling buhay, may sariling direksyon, at hindi umiikot ang mundo sa kanya. Kaya kung ikaw ay isa sa mga lalaking ito, marinig mo ang katotohanan, hindi ka kawawa. Ikaw ay responsable sa iyong sitwasyon dahil sa pagiging desperado, nawala ang iyong halaga. Sa pagiging needy, nawala ang iyong kapangyarihan. Pero huwag kang mag-alala dahil mayroong solusyon. At ito ay nagsisimula sa pag-unawa sa isang simpleng katotohanan na itinuro ng Stoicism. Ang iyong halaga ay hindi depende sa ibang tao. Ang iyong halaga ay nagmumula sa iyong sarili. Ngayon alam mo na ang problema. Pero hayaan mong ipakita sa iyo kung gaano kalala ang epekto nito sa iyong buhay. Dahil hindi lang ito tungkol sa isang babae na nawalan ng interes sa iyo. Ito ay tungkol sa kung paano mo sinisira ang iyong sariling dignidad, ang iyong sariling respeto, at ang iyong kinabukasan. Ang unang epekto, nawawala ang iyong identidad. Kapag ang buhay mo ay umiikot sa isang babae, ano ang nangyayari? Unti-unti mong nakakalimutan kung sino ka. Ang mga pangarap mo, ang mga layunin mo, ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo, lahat yan, nakakalimutan mo na. Bakit? Dahil ang lahat ng oras mo, lahat ng enerhiya mo ay napupunta sa kanya. Tignan mo ang sarili mo. Ilang oras ka ba sa isang araw na nag-iisip tungkol sa kanya? Ilang beses ka ba nag-check ng phone mo, umaasa na may message siya? Ilang beses mo ba kinansela ang mga plano mo dahil sabi niya ay libre siya at gusto niya kayong magkita? At sa prosesong ito, ano ang nangyayari sa iyo? Nagiging zombie ka? Nagiging taong walang sariling buhay? Nagiging taong umiiral lang para sa iba? Sinabi ni Epictetus, kapag ibinigay mo ang iyong kalayaan sa ibang tao, ikaw ay naging alipin. At ito ang eksakto kung ano ka ngayon. Alipin ng iyong emosyon. Alipin ng iyong takot na mawala siya. Alipin ng iyong pag-asa na balang araw ay mamahalin ka niya. Ang pangalawang epekto, nawawala ang respeto niya sa iyo. Alam mo ba kung bakit nawalan ng interes sa iyo ang babae? Hindi dahil may mas gwapo, hindi dahil may mas mayaman, kundi dahil nawala na ang respeto niya sa iyo. At paano nawala ang respeto? Simple lang. Sa pagiging sobrang available, ipinakita mo sa kanya na wala kang ibang magagawa sa buhay, kundi ang maghintay sa kanya. Sa pagiging sobrang generous, ipinakita mo sa kanya na desperado kang panatilihin siya. Sa pagiging sobrang understanding, ipinakita mo sa kanya na tanggap mo kahit tratuhin kanyang parang wala. At kapag nawala na ang respeto, imposible nang bumalik ang attraction. Dahil walang babaeng gustong makasama ang lalaking tinitingnan niya pababa. Walang babaeng gustong makasama ang lalaking alam niyang mas kailangan siya kaysa kailangan niya ito. Sinabi ni Marcus Aurelius, ang mga tao ay nagbibigay ng respeto sa mga taong nagre-respeto sa sarili. Kaya tanungin mo ang sarili mo, nagre-respeto ka ba sa sarili mo? O pinabayaan mo nang sirain ng iba ang iyong dignidad? Ang pangatlong epekto, nagiging pattern ito sa iyong buhay. Ang pinakamalungkot dito ay hindi lang ito nangyayari sa isang babae. Ito ay nagiging pattern. Dahil kapag hindi mo naayos ang iyong mindset, ang parehong problema ay magaganap sa susunod na babae at sa susunod pa. Tignan mo ang iyong nakaraan. Ilang beses ka na bang nasaktan? Ilang beses ka na bang ginamit? Ilang beses ka na bang naging backup plan? At sa bawat beses na ito, ano ang ginawa mo? Sisihin ang babae? Sabihin na lahat ng babae ay pareho? Hindi. Ang problema ay hindi sa kanila. Ang problema ay sa iyo. Dahil hindi mo pa natututunan ang pinakaimportanteng aral. Ang taong hindi marunong pahalagahan ang sarili ay hindi rin papahalagahan ng iba. Kaya kung gusto mong magbago ang iyong buhay pag-ibig, kailangan mong magbago muna. Hindi ang babae, ikaw. Ang pangapat na epekto, nawawala ang iyong kapangyarihan sa bawat araw na ginugugol mo sa pag-iisip kung ano ang dapat mong gawin para magustuhan kanya. Sa bawat araw na umaasa ka na sagutin kanya. Sa bawat araw na iniisip mo kung bakit hindi kanya priority, nawawala ang iyong kapangyarihan. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa pagkontrol sa iba. Ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa pagkontrol sa sarili. At kapag ikaw ay desperado, kapag ikaw ay needy, kapag ikaw ay umaasa, wala ka ng kontrol. Ang babae ang may kontrol. Siya ang nagdidikta kung kailan kayo mag-uusap. Siya ang nagdidikta kung saan kayo pupunta. Siya ang nagdidikta kung paano ka makakaramdam. At ito ang pinakamalaking pagkatalo, ang pagkawala ng kontrol sa iyong sariling buhay.
Sinabi ni Seneca, ang taong kontrolado ng kanyang mga emosyon ay alipin. Ang taong kumukontrol sa kanyang mga emosyon ay hari. Kaya tanungin mo ang sarili mo, hari ka ba o alipin? Ngayon, handa ka na bang malaman ang solusyon? Handa ka na bang malaman kung paano ka magiging lalaking hindi makakalimutan ng babae? Kung paano ka magiging lalaking laging nasa isip niya? Kahit hindi mo siya iniisip? Ang sagot ay simple pero malalim. At ito ay batay sa isang prinsipyo ng Stoicism na tinatawag na emotional independence o ang kalayaan sa emosyon. Ano ang emotional independence? Ito ay ang kakayahang maging masaya, maging kumpletong tao, at maging malakas kahit walang ibang tao sa iyong buhay. Ito ay ang pag-unawa na ang iyong halaga, ang iyong kasiyahan, at ang iyong kapayapaan ay hindi depende sa sino mang babae, kundi depende sa iyong sarili. At kapag natutunan mo ito, isang kahangahangang bagay ang mangyayari. Ang mga babae ay magsisimulang mahabol ka. Bakit? Dahil sa mundo kung saan halos lahat ng lalaki ay desperado, needy at umaasa, ikaw ay magiging bihira. Ikaw ay magiging lalaking hindi nila makuha. Ikaw ay magiging lalaking hindi nila makontrol. At ito ang pinakamalakas na attraction na maaari mong ibigay. Ngunit paano mo ito magagawa? Narito ang mga hakbang batay sa mga turo ng Stoicism. Number 1. Itigil ang paghabol. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay ang itigil ang paghabol. O narinig mo ng tama. Itigil mo na. Tigilan mo na ang walang tigil na pag-text. Tigilan mo na ang pagsusumikap na maging interesante sa kanya. Tigilan mo na ang lahat ng ginagawa mo na parang umiiyak na, piliin mo ako. Piliin mo ako. Bakit? Dahil ang paghabol ay nagpapakita ng kakulangan. Kapag ikaw ay humahabol, ang mensahe mo ay, hindi ako sapat, kaya kailangan kitang makuha para maging sapat ako. Pero kapag tumigil ka, ang mensahe mo ay, ako ay kumpletong tao. Mayroon akong sariling buhay. At ikaw ay welcome na maging parte nito, pero hindi ko kailangan na ikaw ay maging parte nito. At alam mo kung ano ang nangyayari kapag ginawa mo ito? Nagtataka siya, bakit biglang tumigil? May iba na ba? Teka, miss ko yata siya? Sinabi ni Marcus Aurelius mo, kung ayaw kanila, hayaan mo. Ang taong tunay na karapat dapat ay hindi humahabol. Siya ay pinipili, kaya tigilan mo na ang paghabol. At sa halip magsimula kang tumakbo. Tumakbo patungo sa iyong mga pangarap, sa iyong mga layunin, sa iyong sariling buhay. Number 2, maging unpredictable. Isa sa mga dahilan kung bakit nawawalan ng interes ang babae ay dahil predictable ka. Alam na niya kung ano ang gagawin mo. Alam na niya na kahit anong gawin niya, nandyan ka pa rin. Alam na niya na kahit pagsabihan ka niya ng masama, tatanggapin mo pa rin. Kaya ano ang kailangan mong gawin? Maging unpredictable. Maging tao na hindi niya mababasa. Maging tao na may sariling desisyon at hindi sumusunod lang sa gusto niya. Halimbawa, kapag dati ay palagi kang nagte-text, ngayon, minsan lang. At minsan, kahit mag-text siya, huwag kang sumagot agad. Bakit? Hindi dahil naglalaro ka, kundi dahil busy ka talaga sa ibang bagay. Sa trabaho, sa gym, sa sarili mong proyekto. Kapag dati ay pumapayag ka sa lahat ng gusto niya, ngayon magsabi ka ng hindi. Halimbawa sabi niya, libre ka ba ngayong weekend? Sabi mo, may plano na ako. Tapos, walang explanation, walang paliwanag kung ano ang plano. Hayaan mo siyang mag-isip. Kapag dati ay ikaw ang laging nag-i-initiate ng usap, ngayon, hayaan mo siyang mag-initiate. At kapag hindi siya nag-initiate, okay lang. Ibig sabihin, hindi siya interested. At okay lang yon. Dahil ikaw ay hindi nag-e-exist para sa kanya. Ikaw ay may sariling buhay. Ang epekto nito, maguguluhan siya. Mag-iisip siya. Ano nangyari sa kanya? Bakit parang iba na siya? May gusto na ba siyang iba? At sa pag-iisip na ito, dahan-dahan kang bumabalik sa isip niya. Dahil ang isang bagay na hindi mo nakukuha ay ang bagay na mas gusto mo. Number 3, ilagay ang sarili mo sa priority. Ito ang pinakamahalagang aral ng Stoicism. Ikaw ang dapat mong i-priority, hindi siya. Ang ibig sabihin nito, ang iyong oras, ang iyong enerhiya, ang iyong atensyon, lahat yan dapat napupunta sa pagiging mas mahusay na tao. Hindi sa pag-impress sa kanya. Tanungin mo ang sarili mo. Kailan ka huling nag-gym dahil gusto mong maging healthy? Hindi dahil gusto mong magustuhan kanya? Kailan ka huling nag-aral ng bagong skill dahil gusto mong umunlad? Hindi dahil gusto mong maging interesante sa kanya? Kailan ka huling gumawa ng para sa sarili mo? Hindi para sa kanya. Kapag nilagay mo ang sarili mo sa priority, isang kahangahangang bagay ang mangyayari.
Una, magiging mas masaya ka dahil ang kasiyahan mo ay hindi na depende sa kanya. Pangalawa, magiging mas attractive ka dahil walang mas attractive kaysa sa taong may direksyon sa buhay. Sinabi ni Epictetus, ang taong nag-i-invest sa sarili ay hindi kailanman maghihirap dahil ang sarili ay ang tanging bagay na hindi maaaring kunin ng iba. Kaya magsimula ngayon, pumunta sa gym, magsulat ng libro, magtayo ng negosyo, mag-aral ng bagong wika, gumawa ng kahit ano na magpapahusay sa'yo. At habang ginagawa mo ito, ang babae ay manunood. At habang siya ay nanonood, siya ay mag-iisip, bakit hindi niya ako priority? Dapat ako ang priority niya. At dito ka nanalo. Dahil hindi mo siya hinusgahan. Hindi mo siya pinilit. Kusa siyang bumalik dahil nakita niya na may halaga ka. At ang taong may halaga ay hindi kailanman nagbe-begging. Number 4, kontrolin ang iyong reaksyon. Isa sa mga pinakamahalagang turo ng Stoicism ay ito. Hindi mo makokontrol ang nangyayari sa'yo. Pero kontrolado mo kung paano ka mag-react. Kaya kahit anong gawin ng babae, kahit hindi kanya replyan, kahit pagsabihan kanya ng masama, kahit makita mo siyang kasama ang ibang lalaki, kalmado ka. Bakit? Dahil ang reaksyon mo ay nagpapakita kung gaano ka ka-mature, kung gaano ka ka-secure sa sarili mo. Halimbawa, kapag hindi kanya ni-reply, huwag kang mag-double text, huwag kang magalit, huwag kang magtampo. Kalmado ka lang. Dahil alam mo na kung hindi kanya priority, hindi mo rin siya priority. Kapag nakita mo siyang kasama ang ibang lalaki, huwag kang mag-react. Huwag kang magpakita ng selos. Huwag kang magpakita ng sakit. Kalmado ka lang. Dahil alam mo na ang taong para sa'yo ay hindi ka sasaktan. At kung sasaktan ka niya, ibig sabihin, hindi siya para sa'yo. Ang epekto nito, maguguluhan siya. Bakit walang reaksyon? Bakit parang wala lang sa kanya? Hindi ba siya affected? At sa pag-iisip na ito, siya ang magiging affected. Siya ang mag-iisip tungkol sa'yo, siya ang mangangamba na baka mawala ka na. Sinabi ni Marcus Aurelius, ikaw ay may kapangyarihan sa iyong sariling isip. Kapag napagtanto mo ito, makikita mo ang iyong lakas. Number 5, maging lalaking may standards. Ang karamihan sa mga lalaki ay walang standards. Tanggap nila kahit sino. Tanggap nila kahit anong tratong ibigay sa kanila. Basta may babae, okay na. Pero ito ang katotohanan. Ang taong walang standards ay walang halaga. Kaya magtakda ng standards. Ano ang tinatanggap mo? Ano ang hindi mo tinatanggap? Halimbawa, hindi mo tatanggapin ang babaeng ng lalaki. Kapag nalaman mong may iba, goodbye agad. Walang second chance. Hindi mo tatanggapin ang babaeng walang respeto sa'yo. Kapag minsan kanyang pinahiya sa harap ng iba, tapos na. Hindi mo tatanggapin ang babaeng ginagawa kang backup plan. Kapag priority mo siya pero hindi kanya priority, goodbye. At alam mo kung ano ang mangyayari kapag may standards ka, re-respetuhan ka. Dahil nakikita ng babae na hindi ka basta-basta. Nakikita niya na may halaga ka. At ang taong may halaga ay hindi kailanman madaling makuha. Number 6, lumikha ng sariling kasiyahan. Ang huling hakbang ay ito. Matutong maging masaya mag-isa. Ito ang pinakamahirap pero pinaka-powerful. Dahil kapag natutunan mo ng maging masaya kahit wala siya, wala na siyang kapangyarihan sa'yo. Wala na siyang hawak sa'yo. At ito ang tunay na kalayaan. Paano mo ito magagagawa? Maglaan ng oras para sa sarili. Bawat linggo mayroon kang isang araw na para lang sa'yo. Gawin mo ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Manood ng sine, maglakad sa bundok, magbasa ng libro, kahit ano. Mag-enjoy sa proseso, hindi sa resulta. Huwag kang mag-gym para magustuhan ka niya. Mag-gym dahil gusto mong maging healthy. Huwag kang mag-aral para maging impressive sa kanya. Mag-aral dahil gusto mong lumago. Magtayo ng mga relasyon sa ibang tao. Huwag kang maging taong ang mundo ay umiikot lang sa isang babae. Mag-bonding ka sa mga kaibigan. Makipag-close ka sa pamilya. Lumikha ng maraming koneksyon. At habang ginagawa mo ito, habang binubuo mo ang iyong sariling kasiyahan, isang kahangahangang bagay ang mangyayari. Ang babae ay makikita na masaya ka kahit wala siya. At ito ang makakapagpaloko sa kanya ng husto. Dahil sa mundo kung saan halos lahat ng lalaki ay malungkot kapag wala sila, ikaw ay magiging bihira. Sinabi ni Seneca, ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng kaunti na pangangailangan. At ito ang totoo, kapag kaunti lang ang kailangan,
Kapag hindi mo kailangan ng babae, para maging masaya, ikaw ay tunay na mayaman. At ang tunay na mayaman ay hindi kailanman nangangailangan. Kaya ngayon tanungin mo ang sarili mo, sino ka? Ikaw ba ang lalaking laging umaasa? Ang lalaking laging naghihintay? Ang lalaking ginagawa ang lahat para lang mapansin? O ikaw ba ang lalaking may sariling direksyon? Ang lalaking alam ang kanyang halaga? Ang lalaking hindi umiikot ang mundo sa sinumang babae? Dahil tandaan mo ito, ang babae ay hindi nahuhulog sa lalaking desperado. Siya ay nahuhulog sa lalaking may sariling buhay. At ito ang sikreto na sinasabi ko sa iyo mula simula. Ang emosyon na magpapabaliw sa kanya, kakaisip sa iyo ay hindi love or attraction sa simula. Ito ay anxiety ng pagkawala. Kapag nakita niya na mayroon kang sariling mundo, na hindi ka umiikot sa kanya, na hindi mo siya kailangan, siya ay mangangamba. Siya ay mag-iisip, baka mawala siya. Baka makahanap siya ng iba. Baka hindi na ako ang priority niya. At kung sa pangangamba na ito, siya ay magsisimulang maghabol. Siya ang magte-text. Siya ang mag-i-invite. Siya ang magpapakita ng effort. At ito ang tunay na kapangyarihan. Hindi yung ikaw ang humahabol, kundi yung ikaw ang hinahabol. Ngunit tandaan, hindi ito laro. Hindi ito tungkol sa pagloloko. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng iyong tunay na halaga. Ito ay tungkol sa pagiging tunay na lalaki. Lalaking hindi umasa sa iba para maging masaya. Lalaking kontrolado ang sarili, lalaking may direksyon sa buhay. Kaya magsimula ngayon, hindi bukas, hindi mamaya, ngayon, itigil mo na ang paghabol. Simulan mo ng patakbuhin ang iyong sariling buhay. I-invest mo ang oras mo sa sarili, magtakda ng standards, maging unpredictable, maging lalaking may halaga. At habang ginagawa mo ito, panoorin mo kung paano magbabago ang lahat. Panoorin mo kung paano ang babae na dati ay hindi ka pinapansin ay biglang magiging interesado. Panoorin mo kung paano ang babae na dati ay cold sa'yo ay biglang magiging clingy. Panoorin mo kung paano ikaw ang magiging lalaking hindi niya makakalimutan. Dahil sa huli ang pinakamalakas na kapangyarihan na mayroon ka ay hindi ang kakayahang kontrolin siya. Ang pinakamalakas na kapangyarihan na mayroon ka ay ang kakayahang kontrolin ang sarili mo. At kapag natutunan mo ito, hindi ka lang magiging lalaking mababaliw siya kakaisip sa'yo. Ikaw ay magiging lalaking tunay na libre. Libre mula sa pangangailangan. Libre mula sa desperasyon. Libre mula sa pagdurusa. At ito ang tunay na layunin ng Stoicism. Hindi lang para makuha ang babae, kundi para maging tunay na lalaki. Kaya simulan mo ngayon dahil ang buhay mo ay naghihintay. At ang babaeng para sa'yo, ang babaeng tunay na karapat-dapat, ay naghihintay din. Pero hindi siya naghihintay sa lalaking desperado. Siya ay naghihintay sa lalaking katulad mo. Lalaking may halaga. Lalaking may direksyon. Lalaking hindi takot mawala dahil alam niya na ang sarili niya ay sapat na. Kaya ako, ikaw ay sapat na. Ngayon, panahon na para ipakita mo yan sa mundo. Mabuhay ang Stoicism. Mabuhay ang tunay na lalaki. Mabuhay ka. Maraming salamat sa panonood.